Dumating na ating filter. Ito na, fuel pump. Ayan. Ito yung bago, yung puti. Ito yung luma, yung mahina. Ayan. Gasolina, o-ring. So ito papalitan natin yung biak. Kabit natin to. Yun mga sir, ito na. Na-assemble na natin. Yung Korea, puti. Yung genuine nito, itim. So kabit na natin to. Okay naman siya, fit na fit. Walang maging problema. Saksak natin, subukan natin kung gaano kalakas yung pressure. Ito na rin yung binili natin, takip na bago. Tingnan natin kung kasya kasi parehas lang naman ng bilog. Movies din to. Urig din ang binili natin. Ikot. Ang goma nito makapit eh. Yan. Yun mga sir, ito na yung part 2 ng Hyundai Tucson na 2012 automatic transmission mga sir. Yan. Yung sabi ni sir na hindi na umandar na isa, 2 linggo. O natin susi, kompleto, may check engine. May check engine, may PRND. Ang problema niya mga sir, kahit i-start mo, ayaw mandar. Pero umaangat yung ito. So ibig sabihin buo ang crankshaft sensor. Ngayon mga sir, nag-scan na tayo dito. Okay, nag-scan na tayo. Wala siyang nagiging fault code. Re-scan natin. So yung mga fault code niyan, normal lang yan. Sa engine, no, okay. Walang fault code. Ngayon, dahil sa ganyan ang nangyari, ang ginawa natin dito, pinalitan natin ng, kasi nabasa ko na parang yung fuel pump niya mahina. Yun yung pinakauna ko siyang trigger. Yan, bumubuga siya, mahina. Bumubuga, unang unang buga niya, malakas. Tapos, unang buga, malakas. Pangalawang buga, mahina. Tapos hanggang nawawala. Pag on pa lang na susi kadaon, dapat kadaon mo ugong yung fuel pump. Patay. Mga siguro nasa 5 seconds yun. O mga 3 o 4 seconds yun, uugong. Ito siya mga sir. Hindi siya pare-pareho. Minsan umuugong siya. Una, uugong. Yun, ito relay niya sa fuel pump. Yan, ito yung relay na yan. Pagka nilagay natin, naugong siya. Tapos, pagka, ang nangyari sa kanya, kada on-off mo siya, pag napuno na nito yung rail, ito, yung sa gas, pag napuno na niya yan, aandar siya. Ang kaso mamamatay siya. Kahit ang cranking mo mayroong supply na gasolina. Na-check na rin natin lahat na spark plug. Pati supply lahat niyan, inisa-isa ko na. Yan, may mga spark plug dyan ng mga spare yung customer. Tapos, inisa-isa ko na rin to yung dulo. Kung talagang mayroong lumalabas na kuryente. Meron talaga siya mga sir. Eto, wala talagang nalabas na gasolina sa during on-off niya. Una, lalabas yan. Ngik, sisirit. Pangalawa, wala na. Pag pinaandar mo na siya, nakaandar na siya mga sir. Pag andar niya, pinatay mo. Tapos uulitin mo, sisilipin yung tubo. Sa gas, kung may lalabas, wala na siyang nalabas na gasolina. Ito, empty na rin to. Yan, empty na. Wala na siyang gasolina. Tapos, ang fuel pump relay, ito, kasi akala ko yan lang. Ito yung main relay, ito yung fuel pump relay. Akala ko yun lang sira. So, walang kasi napakaaga pa niya. Nagpalit tayo ng fuel pump o nadami tayong inisip. Baka kasi may problema yun. Nagpalit ako ng fuel pump, same situation pa rin. So, buti na lang, motor lang pinalitan ko. Hindi siya yung buong assembly. Motor lang. Same scenario pa rin ang nangyari. Nung una, umaandar siya malakas tapos biglang hihina. So, yan, nagpalit tayo nun. Yan lang binalitan natin, walang iba. Ngayon, binalik natin sa stock. Yung fuel pump. Ayan, nakasalpak na dyan. Nakasalpak na dyan mismo sa loob. Yung fuel pump na bagong pinalit natin. Tapos ito na. Kasi nag-reading na ako. Ayan, dapat kada on mo nito na susi. Basta mga Hyundai, pag on mo, rinig mo talaga yan mga sir. Ugong talaga yan dito sa likod. May ugong yan, yan o. Off ko susi. Off. ACC. On. Wala rinig na rinig mo yan pag nakaupo ka dito. Ngayon, ang mangyari kasi pagka ganyan, sasabihin mo ngayon, sira ang fuel pump o sasabihin ko sira ang fuel pump. Dito natin ilalive data kasi pabalik-balik na ako ng tracing Wala talaga akong makitang ganong problema na yung supply. Lahat ng fuse buo.
walang trigger ang walang trigger ang relay doon kasi yung priming niya ang nawala. Pag cranking naman may laman na yung priming. Fuel pump relay na tayo. Show selected. Yung fuel pump on, yan, fuel pump on. Dapat pag on mo na susi, magpa-priming yan ng mga 5 seconds. Ngik! Tapos mamamatay. Ito, permis yan, naka-on kasi main relay yan Yan off natin ang susi. Yan off natin susi. Siyempre mag-o-off yan. Yan, nag-off. Narinig ko tok, gumanon yung relay. Ito, naka-off siya. I-on natin. Pag on natin ng ganyan, dapat mag-o-on din yung nasa ibabaw. Yan off. Off muna. Priming pa lang Ito na, off. Priming, sabayan. Naka-off, priming, on. Mag-o-on yung main relay. Walang priming. Actual natin. Ayan, naka-on na susi. I-actual natin dun sa mismong gas. Kasi hindi pwede magiging wirings. Kasi usually wirings kadalasan tama din ang tuson. Pero hindi rin pwede sabihin na wirings kaagad. Kasi buo na ang supply. Walang problema ang supply sa fuel pump. So tracing tayo. Para umandar lang naman tong sasakyan, kailangan ng gasolina. Kailangan ng gasolina, electric ng spark plug. At dito, sa relay. Yan, ito yung main relay. Solve yan. So, hindi siguro magkakaproblema main relay. Main lang naman yan sa check engine. Ito yung fuel pump. Tanggalin natin mga sir. Yan, napakrank na natin to Tapos napa-on off na natin. Dapat buswak to. Pag tinanggal natin. Talagang sabog to. Kung sa ibang tuson, sasabog talaga kasi may pressure to. Ayun Walang laman Walang laman, walang tumagas. Wala, yun lang. Naihi lang ng konti. Yan, ito gawin natin. Ito, tanggalin natin. Para hindi, wala naman tayong kasama, hindi na tayo mag-on off. Dito na tayo mismo. Yan Ganito kasi yung day 11, 12 hanggang 14. Ganito kadalasan nararanasan ko yan. Ito yung relay. Kala ko relay lang problema. Yan, lagay natin ang battery. Naka-on na susi niyan. Pumalo. Walang lalabas dyan. Sa pa. Pumalo walang lalabas na gasolina. Pero pag ilagay natin tong relay na to, ilagay natin dyan. Yan. Ilagay natin to kasi yung sa diagram siya ang fuel pump Fuel pump relay siya. Diagnose, fuel pump. Diagnose, fuel pump. Lagay natin to Priming dapat meron. Parang example ito, nag-on tayo ng susi. Lagay. Yun ang priming niya. Yun lang. Yun lang yung priming niya. Isa pa, ulit. Priming. Ayun, patay. Yun lang. Ganun lang ang priming niya. Napakasimple. Isa pa ulit. Priming. Ayun, wala na. Yun lang. Parang wala pa. 2 seconds lang yata. Yun lang nagiging priming niya. Nawala ang priming nito. Dapat ang priming nito, pupunuin mo na yung fuel rail. Tapos pag crank mo, tutulak na lang yung gasolina. Itutulak niya para magkaroon ng pressure. Aandar, puputok sa injector. Ang nangyari, wala. Walang laman. Ngayon, kahit paandarin natin yan, may tulak yan, pero wala nang pressure dito. Kasi pupunuin yan, hindi mo mapapaandar to pag walang pressure to. Ginagawa natin ay kamukha niyan, ipaprime natin ng ganun matagal. Yan, pasirit, ayun, saglit lang, ulit. Palo, ayan. Pagka matagal siyang hindi itatap, medyo humahaba siya. Yun dapat ang regular, yan Lagay natin 1, 2, 1. Wala na. Wala na. Paubos na yan. Yan. Yun dapat. Medyo may kahabaan. So, lagay natin to. I-prime natin ng i-prime. So, ang mangyayari kasi, pagka ganyan, magpa-prime ka ng magpa-prime. So, ima-manual priming natin para mapuno. Ito. Yan. Naririnig ko sumisiri. Tok-tok-tok. Isa pa. Pasiritin natin. Pagka tumunog kasi ito, patay na. Ayan Ayun, pag tumunog yung malakas na yan, patay na siya. Ayun, patay na. Primingin natin ng primingin.
Yun, patay na. Yan o. Yan ang tumutunog, yung brown. Yan, priming. Yun, patay. Priming. Patay. Ito, siguro pwede na tayo mag-start. Tingin ko aandar yan saglit. Eto na tayo. Tingin ko aandar yan saglit. Ayan o. Yun, umandar o. Umandar, saglit. Inapakan natin accelerator. Ayun, wala na. Umandar siya saglit. Yun ang sinasabi ko. Yan. Yan. Pag naubos na yung gas, wala na. O, nakadiin tayo na. Wala. Yan. Wala na. Ubos na yung na-prime natin. Hindi na siya andar. Naubos na. Wala nang pressure. Cranking na lang yun. Ha. Yun ang magiging problema niya. Sa priming siya, nawawala. Nawawala yung PRND na yan. Yung letter P na yan. Sa mga 11-15 ha. 11 to 15 hanggang 17. Ganyan mangyayari. Tingnan mo, 51,000 pa lang. Alright. Ay, order muna. Yun mga sir, update sa ating Hyundai 2012 na ginawa. Okay. So, nagpalit na tayo dito ng fuel pump na ito, ganito. Made in Korea daw. Yun nasa mga nasa Lazada. Yan. So, highly recommended sila sa Lazada eh. Kaya nag-try tayo. Made in Korea. Ayan, fuel pump. Sakto naman, pareha. Same na same. Pero sinubok natin, medyo nakulangan pa rin ako dun sa buga. Kasi sobrang hina nga. Ngayon, nagpadala ako ng assembly na fuel pump mismo. Galing sa ibang sasakyan. Yan, parehas lang sila ng fuel pump. Pero ito pang 2014. Opo, magkaiba silang design. Dito may lock siya rito. Tapos yung isa, ibang design. Ngayon, isalpak natin. Subukan natin tingnan kung gaano kalakas yung pressure ng gasolina niya. Sir, bubunutin natin yung fuel pump na nakakabit. Ay, nako. Sakit sa ulo. Fuel pump lang ang sira. Hirap patinuin. Ito na oh. Yan yung nakakabit, yung Korea. Yan ang kulay niya, puti. Puti ang hose. So, alam niyo na, pag Korea, ganun talaga. Bunot. Ay, nako, masisira pa. Ulit, bunot. Ay. Ano sumala dyan? Ayan. Yung gasolina baba natin. Ayan na. Tanggal na. Yung kulay puti yung ano niya. Hose. Yung stock itim. Tapos medyo ano niya ata. Panis na yung gas. So, yun yung stock. So, ito hindi kasi bihira lang ito masira ang mga fuel pump na ito eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong customer talaga. Na ganito ang sira. Yan, iba yung pump niya. Yung stock niya, itim ang nandito. Tapos maliit yung hose. Ito ang laki oh. Ang laki ng hose. Subok natin kung kayang ipasok. So same lang naman sila. Ang lock nasa gilid lang din. Yan. Tapos yan. Yan oh. So ganyan lang muna. Ayos natin iayos. Yung mga sir na ikabit na natin. Ito saksak natin to. Ibang iba talaga tunog ng ano na ito. Ng motor. Nagwa-wild. Yan. So, kahit hindi mo na natin ito gaanong sikipan, sakto lang na kumapit siya. Kasi tatanggalin pa natin kung ano mayari. So, ito yung pinagkaiba niya. Oh. Puti. Tapos maliit ang hose. Pati yung stock. Yung stock niya, itim. Maliit din ang hose. Pero nasira na kasi ito kasi ano, nag-ingay na siya. Yan, maliit din yung hose. Tapos maingay na siya pag ino-on. Ito na. Tanggalin mo natin battery kasi wala tayong kasama. Tanggal muna natin to. Ayan o. Kung napapansin nyo dati, pag ito sumabog dito, napakahina. Yan ngayon, subukan natin kung ano kalakas. On natin susi. Yan, naka-off pa yung battery. Ayan o. Pag kinabit natin, dapat sabog to rito. Ang lakas dapat ng pressure. Yan, ito na. Lagay natin yung battery. Yan o.
Ayaw. Isa pa. Yun, dapat ganun kalakas. May pressure na siya. Oh, tumutunog na oh. Oh, lakas. Yun. Under na to. Lakas. Yun, may pressure talaga, hindi kamukha nung una. Yan oh. Oh, sabog hanggang dulo. Tapos ang tagal niya mag-priming. Saksak natin. Mas malayong malayo dun sa unang ano, ginamit natin na fuel pump. Tapos nagpalit na tayo ng replacement, ganun pa rin. So hindi talaga advisable ang Lazada. So Banawi, sa Banawi ko kinuha yun. Hindi talaga sa advisable. So kawawa lang. Oh, ito oh. Under to. Yun lang pala. Ang tama niya. Ang lakas ng bomba niya. Oh. Umandar na. Rev. Umandar na mga sir. So ito hindi talaga pwede to. Hindi obra. Kaya wag na kayo. Hindi siya recommended. Hindi ko siya i-recommend. Hindi talaga siya pwede kahit pa brand new. Ito kasi sira na. Dahil napakita ko sa inyo, gumaralgal na siya. So hindi na to obra. Tapos yung ganitong fuel pump, hindi talaga din siya obra. Basta sa Banawi ko to binili. Ito. So hindi ko na lang sabihin kung saan tindahan. Mas maganda kung same orig sa kasa na kayo kumuha. Yun. Yes na. Puting puti yung usok oh. Ang tagal, hindi na pa andar. Hindi ko alam ilang taon. Ayun. Lakas. Ito yung nakakabit, yung stock niya. So kaya may kamahalan tayo talaga. Ayan, maliit talaga yung hose. Yung nakakabit malaki. Okay, so bili talaga sila yan. Yan mga sir, kanina ko pa pinaandar. Ito na naman siya. So pinainit ko na, pinatay. Tapos subukan natin buksan ulit. Dapat rinig na rinig talaga yung fuel pump sa likod. On. Yun. Start. Yung one click. Ayos na to mga sir, solve na. Palit talaga ng fuel pump na buo, assembly. Mas maganda kasi mas malaki motor nitong pinalit ko. Yung una, yung galing dito maliit. Maliit ang mga hose, tapos yung motor niya medyo mahina talaga. Okay, off na natin. Tsaka dagdag ko lang, wag na wag kayong bumili ng fuel pump na galing sa online. Dapat maging ano na kayo kasi baka kayo din magkakaroon ng problema. Yung mga ganyang fuel pump o mas ano pa dyan, basta galing online kasi doon ko binili sa online yan. Pero wag kayong bumili kasi legit naman ang pinanggalingan yan pero may problema talaga. So legit, maraming comment sa online pero hindi talaga siya umubra. So buo naman siya, brand new talaga pero mahina talaga yung pump. Although pumapalo, sumisirit pero mahina talaga. Okay. Tapos na po ito mga sir. Okay na to. So yun lang, mild lang ang naging problema niya. So kaya na troubleshooting natin matagal kasi naghintay tayo ng fuel pump talaga niya. Okay, tapos na. So ito po yung kinabit natin. Ayan o. Yung ikakabit natin. Itong kabila, ito. Ito buo to. Tinanggalan to kasi nagpalit daw ng fuel pump yung may-ari. Dahil hindi daw umandar yung sasakyan. Ngayon, nung pinalitan ng fuel pump, hindi pa rin umandar. Ngayon, pinadala sa atin yung computer box, baka daw sira. Tapos nasa kasa yata yung sasakyan. Ito naman kay sir. Tapos yung fuel pump niya stock motor, pinalitan natin. Maliit yung hose niya dito. Kumpara dito, ito malaki. Mataba na hose. Ito maliit, saka magkaiba dito sila. Hindi sila magkaparehas. So, sa model siguro to, di kaya sa filter, magkaiba. So ito mas malakas talaga siya. Ito mahina, ito sobrang lakas. So parehas lang naman, wala silang pinagkaiba. Kaya naisalpak ko ng maayos. So dito lang sila nagkaiba, yan sa socket na yan. Parehas lang ng motor yan. Dito lang sa socket, sa lock. So ito yung kay sir, yung hindi umandar. Ito yung umandar ngayon. So ito yung kinuha ko sa kasa to. Ito isa na to. Okay. So palitan to ng siguro motor na mas malaki o
Yun ang nakikita ko rito. Kasi sinalpakan ko ng motor, medyo maliit. Yung sumalpak, gumagana siya pero hindi kaya. So dapat ganito talaga kalaki. Okay na to mga sir. Tapos na.